Sawa ka na ba sa paulit-ulit na ulam? Tara, magpanggap tayong mayaman. Taas ang kilay ng mga namimili ng ulam. Dito nga pala muna ako sa labas magluluto. Bukod sa mas maaliwalas dito, nasira din kasi yung ginagamit ko pang luto. Actually, hindi naman yata to sira. Nag-overthink lang talaga ako. Binahayan kasi ng daga itong lutuan namin. Kaya pala ang daming parang bulak na lumalabas sa ilalim. Kaya tumawag na ako ng mag-aayos. Nakita ko nga tong Facebook page nila kuya. Pinapalitan ko na nga ng bagong insulator. Tapos pinalagyan ko na rin sa ilalim ng mousetrap. Ang bilis ngang mag-ayos nila kuya. Sa kamukha namang pulido. Naayos naman nila yung lutuan namin. Akala ko nga magagamit ko na, buti na lang chinek nila, may singaw na pala yung regulator. Kaya para safe, dito na muna ako sa labas magluluto. Ayokong masabugan at baka maging biktima ako sa investigador. Hassle nga lang maglabas-labas ng gamit, pero dahil ginusto mo yan at demanding ka sa ulam, panindigan mo yan. Naghiwa na nga ako ng konting butter para sa lulutuin kong mixed vegetable, kaso nakalimutan ko, wala pala akong sandok. Babalik na naman ako sa loob. Wala pa nga akong nauumpisahan pero nakakapagod. O diba, mag-flip lang ng pan, hindi pa magawa, dada nyo, pagod na. Unahin ko nga palang lutuin itong nabili kong mixed vegetable sa Osib sa halagang 24 pesos. Sayang naman yung mga natapon. Ang yabang kasi, halagang 4 pesos din yun. Pero hindi dapat ako magpahalata. The show must go on. Imbis na matutulog na lang ako mamaya, feeling ko uutusan akong linisin yung sahig. Hindi ko na nga huhugasan tong ginamit ko pang luto ng mixed vegetables. Ang sunod ko namang lulutuin ay fried rice. Lalagyan ko nga pala muna ng fanchow, pampalasa ng fried rice. Kaso every time na lang nabubuksan ko to, ganito nangyayari sa akin. Yan daw ba unang ilalagay bago kain? Para kumalat siya. Pasintabi po, hindi ko talaga mapigilang maghatching every time gagamit ako nitong fanchow. Naghihiwa nga ako dito nang biglang may nahulog sa langit ng bawang at sibuyas. Buti na lang magaling ako magsalo, kaya nung may nalaglag na kamatis, nasalo ko, kaya naging ganito yung ilong ko. Grabe naman, may galit. Sabi ko kay Ninang Thea, tama na yung kakahagis niya kasi lata na yung kasunod. Baka sa hospital na ako next na mapunta. Pagkatapos ko ngang lutuin yung fried rice, next ko namang lulutuin itong mushroom graveyard. Pinixer-fixer ko nga pala muna yung evap, arena, saka yung mushroom powder bago ko buksan yung apoy. Ay, bakit umuusok? Nakabukos na pala yung apoy. Nauna din pala yung sibuyas bago tong mushroom powder. Ano ba yan? Mali-mali ako. Naganda halo-halo na yata yung mga napanood kong cooking show sa YTube. Nilagyan ko na nga rin pala ng paminta, saka ng asin, saka itong box cube. I-explain ko pa lang kung anong pangalan nito, kaso bigla na lang siyang nahulog. Lalagyan ko nga rin pala ng oyster, saka ng toyo, galing sa kapatid kong toyoin. Uy, sino kaya yun? Yung tipong pag hindi nabigay agad yung gusto niya, totoyoin. Sunod ko namang ilalagay itong mga hiniwa kong mushroom, tapos nagpakuha na rin ako kay Ninang Thea ng ibang panghalo kasi tinatamad na akong pumasok. And for the finale, ito nga pala yung minermid kong pork steak kagabi. Si Ninang Thea na nga muna pinag-fixer ko ng mushroom sauce. Ang sakit na kasi ng mga kiligili ko. Feeling ko magkakakulani ako sa bukol. Isisisling ko na nga si Insan habang si Ninang Thea nagtataboy ng mga langaw. Pero parang may mali dito sa sizzling plate nung pinainit ko, kaya inamoy ko muna. Naman lang ba yan? Kinakalawang. Kinuskus naman naming maigi to, pero ewan ko bakit lumabas yung kalawang, kaya papalitan ko na lang ng bago naming biling sizzling plate. Mahirap na, mahaluan pa ng kalawang yung pagkain namin, magka-leptospirosis pa kami dyan, ayaw naming magpaturok ng anti-rabies na naman.
Sa laki nga ng hiwa ng mga pork stick, hindi magkasya sa sizzling plate. Kaya pa isa-isa tuloy kami ng luto. Napagod na nga yata si Ninang Thea magtaboy ng mga bangaw dito, kaya kumuha na rin siya ng insenso. Habang hinihintay ko nga maluto si Insan, umupo na muna ako at ang sakit na ng mga kalyo ko. Nagugutom na talaga ako, pero hanggang amoy na lang muna ang dada nyo. Ganito pala ang setup namin, para lang kaming nagka-camping. Hay Ninang Thea, nakakamiss mag-camping, no? Ang tagal na rin ng huling camping natin, no? Naluluma na rin yung mga camping gears natin, kakagamit natin sa content natin. Naiinip na nga akong magluto, saka nagugutom na rin ako sa amoy. Buti na lang naawa yung kapatid ko, inabutan ako ng moshi manju. Naubos nga namin yung laman ng moshi manju. Akala ko kasi kapag kami nag-abot ng pagkain, hindi na ibabalik sa may-ari. Huwag ka nang magpaliwanag, buraot ka lang talaga. Heto na nga yung exciting part, magpe-plating na ako, saka makakatikim na rin. Tara, luto na. Tikman na natin. Owen. Uy! Uy, may nangingi. Ito nga eh. Ito ba to? Kasi may baysiyan layo. Wala na daw. Ano? Rate mo. Rate mo muna. Ano naman ano sa menu? 10. Yes. Ah. Lagyan ako gulay. Oo. Sarap guys, sarap. Araw-araw sipag lang. Pwede na? Good. Sarap. Lagyan mo si mama. Ma! Na! Kausap pa. Wow. Yes. Sarap. Ha? Nagpindas. Kaya niya bitawan yung cellphone niya, no? Ama. Nag-uusap kami ni Mama Nora mo eh. Yes. Ipang kami, nagpinas din, Nor. Patikim na. Init. Yan talaga. Yan kasi number 1 basher ni Ate Lot. Masasabi niya kung masarap o hindi. Ito talaga, ano to, legit. Oo. Legit na basher. Medyo malat. Sabi sa hanis. Yung maalat kasi kay mama, yung ano, yung konti yung asin eh. Dapat yung walang asin, yun yung perfect. At pala, ano. Masarap, kanin ma? mo lang. Medyo malat. Masarap. Ha? Ayun, Masarap. Masarap, oh. my God. Masarap, medyo maalat lang. Oo. Pero maalat. So, sinungaling kayo. Sarap. Pinlating ko na nga rin yung natirang pork steak, pero sa normal na pan na lang. Sa susunod, bibili na kami ng mas malaking sizzling plate para isahang luto na lang. Hindi pa nga dito nagtatapos ang pagod ko. Siyempre, kalat mo, ligpit mo. Uunahan ko na si mama bago niya pa ako pagalitan. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood. Hanggang sa muli, paalam!